Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 21, 2024, Lunes ng ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 2, verses 1 to 10. Mga kapatid, noong unay, mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong suwain. Dati, tayo'y kabilang sa mga ito. Namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniuukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa, dahil sa ating pagsuway. Nailigtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pang una. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Simula na naman po ng linggo. At tayo po ay nagpapatuloy sa ating pagbabasa at pagninilay mula sa mga sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. At dito nga ay pinapaalala niya sa mga tao rito na kung sino sila noong hindi pa sila tinatawag ng Diyos. Kung ano ang kanilang kalagayan at kung sa kabila nito na pangit na sitwasyon at kalagayan ay sila po ay kinahabagan ng Diyos. Dahil nga sa laki ng pag-ibig at tabag ng Diyos, kung kaya sila po ay binago ng Diyos upang sila ay maligtas. Dati, sabi nga, dati kabilang kayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Pero dahil sa pagpapahayag ni San Pablo ng mabuting balita at sila naman ay nakinig at nanampalataya, kung kaya iniwan nila ang kanilang dating buhay, yung lifestyle nila ng mga makamundo, at sila ay nagsusumikap ngayon na manatili sa pananampalataya na itinuro sa kanila ni San Pablo. Ganun din nawa sa atin, patuloy itong magpaalala sa atin na may maraming pagkakataon na hinahayaan ng Diyos sa tayo ay magkamali, tayo ay magkasala, ganun pa rin ay gumagawa pa rin siya ng paraan para tayo ay makabalik sa Kanya, makapagsisi, makahingi ng tawad. Nang sa ganon ay sinasabi dito, wala isa man sa atin ang pwedeng magmalaki na tayo ay naging mabait dahil sa atin mismo pagsusumikap. Kundi ang lahat ay dahil sa pagsusumikap ng Diyos na tayo po ay muling maging mabuti. Kasi unang-una, tayo ay nilikhang mabuti ng Diyos. Kalaunan, dahil nga po sa kasalanan dulot ng kalaban ng demonyo, tayo po ay nakakagawa na pagsuway sa Diyos. At tinahayaan ng Diyos na mangyari ito, maranasan natin, para nang sa ganon ay mas makita natin na kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Wala isa man sa atin na may kakayahan na baguhin ang kanyang sarili
kundi kung wala ang tulong ng Diyos. Kahit anong gawin, kahit ng mga tao sa paligid natin, hindi tayo mababago. Kasi kailangan, kailangan natin ng grasya mula sa Diyos. Pero yun yung makita muna natin, yung pangangailangan natin sa Diyos. Yun muna. No? At kapag nakita natin yun, doon tayo lalapit sa Kanya. At kapag lumapit tayo sa Diyos, hindi niya tayo tatanggihan. Kaya sikapin natin na iwan, baguhin ang ating mga nagiging pamumuhay na kasuklam-suklam o hindi nagugustuhan ng Diyos na ipagpatuloy natin. Iwasan natin na tayo ang maging dahilan ng pagkakasala ng iba. At kung tayo man ay nagkakasala, sikapin din natin na isaayos ito. Tandaan niyo po, may grasya ang Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.